Para sa inyo mga master, meron tayong troubleshoot ngayon at saka cleaning na rin ito sigurado kasi pangalawang bisis na namin itong troubleshoot. Isang floor mounted na couple. Nung una kinagat ng daga yung mga wirings, pero ngayon pangalawang bisis ayaw na rin umandar. Titingnan natin sa loob, baka kinagat na rin ito ulit ng daga. So depende pa rin, hindi na natin ma-assure kung hindi natin makita yung pinakaloob nito. May tornilyo po yung cover niyan, apat mga master. Tandaan nyo yung pinakagilid ng cover, lalo na pag floor mounted hindi masyadong makita. Yun no, tingnan nyo mga master yung parang dumi ng daga, pero i-check pa rin natin. May nakita tayong posibilidad na dahilan, pero check pa rin natin ito kung bakit hindi umandar. Pangalawang bisis ko nang nag-trouble ngayon dito mga master. Nung una, yung sensor nito kinagat ng daga yung wire, pero ngayon i-check pa rin natin kasi nung una nagbi-blink lang, ngayon hindi talaga umandar. May mga tornilyo pa sa gilid nito. Nakita nyo naman mga master kung anong dahilan. Siguro may daga siya, may dumi ng daga, pero hindi natin ma-assure kung saan yung kagat. I-check pa rin natin after natin, may kagat siya pero hindi naman naputol. Pero itong itim, yan yung kinagat ng daga dati, okay na siya. Ngayon ayaw namang umandar. Ang problema kasi pag ang unit medyo matagal palinisan, so hindi ma-check agad. Mas mabuting may regular cleaning din para ma-check agad, lalo na sa loob kung may problema. Ito yung na trouble ko dati. Nagbi-blink siya pero ayaw umandar. Okay naman siya. After mga ilang buwan, ayaw namang umandar. Pero nung umpisa, nung nag-trouble to, nagbi-blink lang, may error siya. So na-determine natin agad na may trouble sa loob. Ngayon, pangalawa, pag i-on mo siya, hindi aandar. May kunting kagat siya, yung sa air swing lang naman, wala naman siyang problema. Yan ay sa air swing yan, pero hindi naman apektado yung power niyan. Pero pabalutan pala natin ng electrical tape. Pero for sure na hindi naman talaga yan ang dahilan kung bakit hindi umandar. So check pa rin natin, may trouble ito. So step by step tayo. Tingnan nyo yung dumi ng daga yan, no? So kailangan talaga pag mga ganitong aircon, ma-regular cleaning din ito kasi papasok ang daga doon sa likuran nito eh. Check natin ang naka-on po ang breaker nito. Check natin kung may papasok siya na supply galing dun sa breaker. Pina-on ko na yung breaker nito sa likod ni Master Burps for safety. Ingatan lang yung paghawak-hawak. Kung may tester naman, tester ang gamitin mga master. So check natin. Nakasit po yung ating tester ng 250, so wala siyang pumapasok na supply galing doon sa labas. Nandoon kasi sa labas yung breaker nito mga master. Ipakita ko sa inyo, nakasit siya ng 250. So naka-on na yung breaker sa likod, so hindi umandar. So hindi kagat ng daga ang dahilan. So may trouble talaga ito sa likod. I-check natin. Yan po yung supply galing doon sa labas at saka sa konektado yan sa condenser. Nandun yung breaker din sa likod. Puntahan muna natin. Ang breaker kasi pag floor mounted mga master, malaki kasi itong unit na ito. Nandun sa likuran. Tingnan natin.
Nandito na tayo ngayon mga master sa condenser side. Ang problema lang ng breaker nito, may nakaharang na condenser din na isang aircon. Ang problema nito, yung pag-install, hindi nila nakita na mahirap palang tanggalin ang o i-check ang pagsira yung breaker. Nakaharang kasi yung condenser. Check natin yung kung may output galing sa main breaker. So set pa rin natin sa 250 mga master. Tatanggalin muna natin yung supply ng aircon. Off muna, tapos i-on. Titingnan natin kung may lalabas yung supply sa baba. Pag wala siyang supply, ang ibig sabihin niyan, sira yung main na breaker o yung pinaka breaker niya papunta doon sa aircon. So wala pala talagang supply. So ang ibig sabihin niyan, nandun sa main breaker ang sira. Nakauna po itong breaker mga master. Hindi lang siya masyadong makita kasi may nakaharang na condenser din ng aircon. So ang problema nito, hindi nakita ng engineer, hindi na check. Yan o, ang hirap. Tingnan nyo yung cover, sumasaya doon sa isang aircon. Ito po yung main breaker. Sira po talaga ang supply. Okay naman yung breaker doon sa aircon. Nandito po yung main breaker. So confirm po mga master, sira ang main breaker papunta sa aircon. Napalitan na po ito ngayon. Ang problema lang, mahirap yung tanggalin ng breaker. Mabuti naman hindi sira. So confirm na sira din ang breaker, pero lilinisan na rin natin kasi nga daming dumi ng daga. Nating linisan yung evaporator. Tandaan nyo mga master, ang aircon na ito pinapatrubo lang sana kasi nga hindi umandar. Akala na may kagat ng daga, pero sira pala ang breaker nito. So lilinisan na lang din natin kasi maamoy na ng dumi ng daga ang amoy at saka yung ihi nito. Delikado na rin. So ito na ang ating Master Aldrin, nandun sa bintana. Pinapatrubo lang sana itong aircon na ito mga master kasi nga hindi umaandar. Nakita naman natin na sobrang amoy, dumi ng daga at saka yung ihi nito. Lilinisan na lang din natin. Pinapatrubo lang sana ang nito, problema. Confirm naman, nakita na natin, napalitan na rin ng main breaker nito. Walang supply. Ayan na po. Tapos na nating nalinisan lahat. Napalitan na rin ang breaker. Tinanggal ko lang yung Sirocco. Sobrang dumi na. At
saka may mga ihi na yun ng daga, sigurado. Nung tinanggal namin to kanina mga master, sobrang amoy, saka yung may mga plastic pang kasama na kinain ng daga galing sa labas. Pag mga ganito kasi mga master, yung floor mounted na design ng mga aircon, madalas talagang papasukan ng daga yan kasi ang butas sa likod, lalo na yung nag-i-install, hindi tinatakpan, so doon dadaan ang daga. So tandaan nyo mga master, pag mag-install, pati yung customer, palalagyan ng takip yung butas na dinaanan ng pipe nito at saka yung sa drainage. Babalik na natin. Lagi niyong tatandaan mga master, yung tornilyo nito, tinanggal nyo, ibalik nyo din kasi magbabibrate ito. Ang lakas kasi ng pan-motor nito. Tandaan nyo din kung ano yung unang tinanggal, pag maglilinis, yun ang huling ibabalik. Kung ano yung huli nyong tinanggal, yun ang una nyong ibabalik. Ganun lang kasimple maglinis mga master, step by step pa din yan. Yan yun si Master Burps, ang master ng bayan. Pinaon ko na sa kanya yung breaker. Yun. So okay na Master Burps. Try natin paanda rin. Yun. Naging successful ang ating pagtutrubol ngayon mga master. Sira yung main breaker, hindi daga ang problema. So napagdiskitahan natin ulit ang daga kasi nung first time talaga nito, first time ko mag-trouble, putol yung wire, nag-i-error, so kinagat ng daga. So umaandar na yung condenser. Huwag nyo kong kalimutang follow ang aking YouTube channel mga master, Remlitic, para updated kayo sa bagong mga video. Mag like, comment at saka share para makapanood naman yung mga kasamahan natin mga baguhang technician kung paano maglinis na kagaya ko. So ibabalik natin yung tornilyo. Tingnan pag may mga ganitong design mga master, ang tornilyo niya nasa tingnan nyo, nasa mga cover. Kailangan sisilipin nyo, lalo na sa mga baguhan gaya ko. Nandyan yung mga tornilyo dyan sa gilid, pinakagilid. So naging successful na naman ang ating araw ngayon mga master. May natulungan na naman tayo. So huwag nyo akong kalimutan mga master, subscribe, Remlitic, mag like, comment at saka share para updated kayo sa bagong mga video. Maraming salamat sa inyo mga master. Umaandar na ang ating floor mounted na aircon. Ikaw na bahala niyan Master Aldrin, kasama na rin paglilinis. Ang galing-galing naman ng mga kasamahan ko, si Master Aldrin at saka si Master Burps.